Nagbabala naman ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA laban sa mga opisyal na sangkot sa iligal na droga at ginagamit ang pera nito sa pangampanya. Yan naman ang balitang tinutukan ni Ria Fernandez. Walang kawala sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga halal na opisyal na mapatutunayang gumagamit ng ipinagbabawal na droga o kaya na may sangkot sa narcopolitics o ang pagbebenta ng droga para pondohan ang kampanya sa halalan. Sa mismong mga salita ni PDEA Director Undersecretary General Arturo Cacdac, no fear, no favor at batay sa matibay na ebidensya at lamang ang kanilang ipinaiiral na sistema para sugpuin ang malawakang problema sa droga ng bansa. Sa pinakahuling datos, 190 government officials sa 44.74% ang nahuli ng PDEA ngayong taon, pinakamataas mula ng taong 2011. At 56 rito o 29% ay mga halal na opisyal. Ang nahuli po namin sa clandestine laboratory this year ng February sa Masbate, provincial board member elected, who is our next mayor. Aminado si Cacdac na hindi biro ang pagtibag sa mga makakapangyarihang tao tulad ng mga opisyal. Kaugnay nito, nananawagan siya sa mga mambabatas na i-exempt ang PDEA sa pag-amyenda ng anti-wiretapping bill. Para po magamit na meron po kaming makuhang ebidensya para maling po yung mga hindi nang mahawak ng pinagbabawal na gawin. Suportado rin ni Cacdac na magkaroon ng mandatory drug test ang lahat ng opisyal halal man o itinalaga, pero anya kailangan din itong pagtibayin ng isang batas. It's not meant to target any individual. It's for the good of the government. Batay sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, non-bailable ang sinumang pusher na mahuhulihan kahit 5 gramo lang na droga o mas mababa pa. Habang buhay na pagkakakulong din at 10,000 piso hanggang 10 milyong piso multa ang kakaharapin ng mga gumagamit, nagtutulak, protector at nagpapatakbo ng drug den. Nanguna sa listahan ng PDEA ng mga karaniwang iligal na droga na itinutulak ng mga politiko ang shabu, sinundan nito ng marijuana at party drugs tulad ng ecstasy at fly high. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.